At kumustahin din natin ang sitwasyon, kalagayan ng kalsada. Tingin ko maluwag ang Caloocan at Malabon. RH23, Edwin Duque. Edwin. Ellen, at gustuhin mang mamasko ng mga kabataan ngayon. Pero dahil tuloy-tuloy yung pag-ulan, hindi malakas pero mababasa ka talaga. Kaya napaka-tumal nung mga batang namamasya, lalo na yung mga namamasada ngayon. Kung makikita mo yung Monumento Circle na dati nag-aagawan ng pasahero. Ngayon, nagmistulang parking area itong palibot ng Monumento Circle sa Caloocan. Walang pasahero. At meron namang mangilan-ilan na pauwi ng probinsya pero nag-iipon bago tuluyang makaalis yung mga bus dahil may mga hindi nag-uwi kanina kagabi ang umahabol. Pero dahil nag-cut off yung mga bus ay natulog na lang sa terminal at iba naman natulog na lamang sa malalapit na mga hotel at ngayong umaga pa lang umuwi pero iilan-ilan lang yung umuwi ngayong araw. Ito yung mga nag-overtime o dito na namasko dito sa Manila at dito nga ngayong umaga nga ay uwi sila sa kanilang mga probinsya. Tuloy-tuloy yung ulan pero dito sa parting Malabon, inikot natin tambak na basura pero makikita mo yung sipag nitong ahensya ng Senro. Tuloy-tuloy yung kanilang paglilinis at makita mo yung mga lansangan na kaninang madaling araw ay napakaraming basura, ngayon ay napakalinis. Samantala dito naman sa palengke ng Bayan Malabon, agawan ng isda dahil makikita mo yung mga panindang isda dito ngayon ay mga lumang pusit. Ang medyo sariwa lang rito ngayon yung panindang bangos. Yung iba ay makita mong kahapon pa at lang nilatag ayon sa kanila ay walang deliver yung mga fish pot, yung mga isda galing sa iba-ibang lugar. Kaya yung isda ngayon medyo mahal. No, yung isang pirasong bangos. Mahal rin. Magkano ang presyo ng mga isda ngayon, Edwin? Katulad ng bangus, yung common na hinahanda ng mga Pilipino. Yung bangus ngayon ay nasa 100 o 200 yung isang pirasong maliit. 200 isang pirasong maliit? Ito yung bangus. Ito yung pinakasariwang bilhin. Kasi yung mga ibang isda rito, 3 piraso lang klase. Yung isang mabibili ngayon dito, merong pusit. Sinasamantala ng iba rito yung pusit kalawang, nasa 220. Samantalang mabibili mo lang ito ng 160 kapag ordinaryong araw. Kasi nga walang deliver na isda ngayon. No? Napakatumal itong kaban ng Bayan na Malabon. At ang maging sa gulay, bibihira lang yung gulay na nag-display dahil ito. Pero yung tahong, merong 100 ang kilo. Yung tawag ito, yung nasa bato. Ito yung anong tawag nung katabi ng tahong na yan? Talaba. Talaba. Ayan, talaba. 100 ang kilo. No? Habang yung iba kasi rito, tumpok na. Meron ditong tilapia, 100 ang tumpok, siguro 5 piraso. 100 tumpok. Wala sila yung per kilo? Ito yung tilapiyang ginto, yung kulay dilaw. Dilaw. Oo. Ang tawag nila dito, tilapiyang Saudi. Kaya, gold ang kulay. Gold. May ginto. Pwede ba isang layan? Ibinebenta na lamang ito. 5 piraso, isang tumpok. 100 lang. Samantalang nabibili mo ito ng 220 isang kilo kapag ordinaryong araw. So ngayon, ito, sisilong na tayo. Bumuhos na naman yung ulan. At pero nagtataka ako rito kay Ellen. Napakalinis itong Bayan Malabon ngayon. Magamat tumpok yung basura pero disiplina. Yung mga tao inilalagay na sa isang lagayan at sinusundan naman ng walis ng mga ahensya ng Senro. Pero ang tindi nitong Edwin, ang tindi nitong basura sa itong sa gilid ng daan. Hindi ba to agad pwedeng alisin kasi ito ay disturbo tingnan mo, nakaharang dito sa daan. Tuloy-tuloy. Makikita mo yung truck na naghahakot, unti-unting pinapala yung mga basura. Yan yung mga basurang naipon sa iba't ibang kalsada, diyan na binuhos. Pero makikita mo yung ibang kalsada, malinis. So yung lahat ng basura ngayon, tinutumpok sa isang lugar at hinahakot ng basura, no, yung garbage collector. Pero dahil sa dami, hindi kakayanin isang hakutan, malamang abutin ng hapon yung
pangongolekta ng basura. Pero kahit pa paano, isang lugar lang. Dati, kahabaan ng P. Aquino, talagang kalat-kata basura. Ngayon, napakalinis. Dahil wala pa lang day off, itong mga tangga, itong Senro, itong mga tauhan, at yung DNR, NCR na naka-assign dito sa Kamanaba, naglilinis. Yun ang kanilang trabaho ngayon. Linisin ang lahat ng lansangan at hulihin yung mga walang disiplina nagtatapon. Kaya makikita mo ngayon ay malinis yung mga kalsada. Maliban na lamang dito sa bahagi ng Caloocan, marami rin basura. Lalo na dito sa may Thompson Road, sa may bahagi ng C3. Siguro napagod na yung mga naghahakot dahil kanina madaling araw pa natin nakikita nahakot ang hakot. Pero dahil sa dami at volume, yan yung mga basurang pinagbalutan ng mga regalo ng mga bataan bago ang pagsalubong ng Kapaskuhan. Alright. So yan, Eileen, mula pa rin dito sa Kamanaba Race 23. Edwin Duque nagulat sa Nisa Race, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming Bayan. Maraming salamat, RH23 Edwin Duque.